Up. Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isang paghahayag ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, nang ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating kaalaman at unawa. Narito po si Pastor Unides. Anong pangalan yung usap mo? Nakalimutan ko. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Impormahin mo mabuti bago ka masubabak. Para personal na... Sabihin na lang po nating Katoliko sarado. Alright. Mga saradong Katoliko. Oh, kayong lahat na ang tinutuligsan niya o pinagsasabihin niya ay mga Romano, solid na Romano Katoliko. Alright. Hindi nyo alam na bago lumitaw si Jesucristo, mayroon ng Romano Katoliko. At yan ang kinukorek niya, inaayos niya mali ng Katoliko. Hanggang ngayon, naayos ba? Ibig sabihin, ang mga Katoliko, matigas ang ulo. Paano matuwa ang Diyos kung inutusan niya ang isang tao, gaya ni Jesus, na baguhin yung sistema ng pagsama ninyo, ay ayaw magbago. Ayaw po nila eh. Nagagalit pa. Lumilitaw kayo, matigas ang ulo. Ano nangyari nung panahon ni Jeremias? Sa tigas ng ulo nyo, hinatulan ni Jeremias. Kita nyo? Si Jesus pa kaya? Kaya nung hatulan niya ngayon ng Romano Katoliko, nagalit ang mga Katoliko. Pinatay Panginoon. Ganyan na gawin nyo hanggang ngayon. Di tama yung sinabi ng Diyos na hindi pa kayo nagbago. Wala nagbago kahit na isa. Lalo na sa mga Katoliko Romano. Masyado na po kasi malalim yung pagkakaturo sa kanila. Alright. Sino kasi si Jesus? Espiritista yan. Original na espiritista ng panahon niya, na sumasamba sa Espiritu, hindi sa rebulto. Kaya nga sila, sabi ni Pablo, nung masiyasad niya, totoo, ano sabi ni Pablo? Anong pagkakaiba ang rebulto at sa templo? Sige, basahin mo. Kalawang Korinto ba yun? Kalawang Korinto 6:16. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, talatang 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sige, tuloy mo. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Alright. Balikan natin yung anong pagkipagkaisa ang Espiritu ng Diyos sa rebulto. Ay kung pumasok ang Espiritu sa rebulto, makapagsalita ba yung rebulto? Siyempre hindi. Kung pumasok ang Espiritu sa tao, makapagsalita ba yung tao? Makakapagsalita. So, ano ngayon ang pagkipagkaisa ang Espiritu sa rebulto? Kahit na ano, hindi pwede makipagkaisa ang Espiritu Santo sa rebulto. Kaya, ang pinapatuwa niya tao para magsalita ang tao ayon sa ituturo ng Espiritu. Dahil yun ang sabi ng Diyos kay Jeremias. Ano sabi niya sa Kapitulo 1? Jeremias, ano mang salitain ko, ay salitain mo. Hindi man yun ang sinabi niya kay Jeremias. Kapitulo 1. ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anatot sa lupain ng Benjamin. Malayo na naman yung binabasa mo. Kaya nagliligaw, nakikinig sa iyo eh. Tama mo ah. Ano sabi niya? Ano ba salitain ko? Ay, salitain mo. Saan man kita susugin? Pumaroon ka. Ito po, nasa 7 po pala. Sige. Jeremias Kapitulo 1, talatang 7. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mo sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita suguin, ay paroroon ka. Alright. At anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. O, see? Yung baribol mo, bakalakan ba?
Sugoy ba niya rebulto? Lumakad ba? Wala, hindi nga Kaya makalakad. nga sabi ni Pablo, ano? Pakipagkaisa ang espiritu sa rebulto. Dahil hindi niya magawa yung utos. Buksin lang niya, bibigyan, di mabuka. Eh paano kahoy? Walang buhay. Ito po, pinaliwanag po yan ni kagalang-galang na Haring David, awit 115. Sige. Huwag sa amin, o Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Alright. Ano yung langit? Punta kayo sa langit. Ang Diyos ay nasa mga langit. Mga propeta. Hindi. Kaluluwa ng tao. Asan ang kaluluwa ng tao? Hindi man nasa loob ng tao. Makinig kayo mabuti Asan ba ang kaluluwa mo? Nasa labas ba o nasa loob mo? Nasa loob ng tao. So, yung kaluluwa, yung kaluluwa, yun ang tagalangit. At yung tagaluma, yun ang katawan. Ngayon, saan pupunta ang Diyos? Doon sa tagalangit. Na siya yung kaluluwa. Okay, doon na. Tagalangit yun. Yung tagaluma, yung kanyang katawan. Pero sinabi rin niya, ihanda mo yung lupa. Anong lupa na yan? Na gamitin ng Diyos. Tuwing papasok sa iyong kaluluwa. Ito po ang sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Hebreo Kapitulo 10, talatang 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hay na't handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay ihanda mo. Alright. Hindi ba yun ang sinabi ni Pablo? Ihain nyo ang iyong katawan sa Diyos. Yung katawan, hindi ba kasama yung kaluluwa? O sino ang gagamitin niya? Yung kaluluwa, nasa tao. Yan ang tagalangit. Kung nakapasok ngayon yung kaluluwa, yung Diyos sa kaluluwa, asan yung kaluluwa? Hindi ba nasa tao? Ay, itong tao na ito, kung amayaw, hindi ba magtalo yung dalawa? Gets nyo? Magtalo. Kaya yan ang sinabi ni Pablo sa Galacia 5:16 na ang kaluluwa at katawan ay magkaaway. Dahil kung ano ang gusto ng kaluluwa, ayaw yung katawan, magkaaway yan. Kailangan sumuko yung katawan para magkasundo yung katawan at kaluluwa. O ganyan na. Ay, yung katawan ninyo, tumututol. Kaya ayaw ngayon pumasok ang Diyos sa kaluluwa ninyo dahil mag-away lang kayo. O ganyan. Dahil pag pumasok na sa kaluluwa nyo at inutusan niya yung katawan na sumunod at ayaw yung katawan, sino mag-aaway ngayon? Yung katawan mo at kaluluwa mo, mag-aaway na. Sige, basa mo na. Galacia Kapitulo 5, talatang 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Yun po ba? Oo, ano yung pita? Gusto. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. O, see? Ang ibig ng kaluluwa mapunta sa langit na nagbigay sa kanya. Eh, yung katawan naman, ayaw sumunod sa kaluluwa niya. Di ba sila magkaway? Sige na. Gusto laman. Ano yung gusto ng laman? Yung hilig sa material na pamumuhay. Ang gusto ng Espiritu, espiritual na mamumuhay. Yan ang gusto ng kaluluwa mo. Ang gusto ng laman, yung puro kalayawan. Yun na nga Hindi ba sila magkaaway? Halimbawa, sinabi niya, magsamba tayo, katawan ko. Ayaw yung katawan. Kailangan yung dalawa, katawan at kaluluwa, magkasundo na ngayon para isa lang alakarin nila.
lakad espiritual. Yun ang sinabi ni Pablo doon sa Roma 8:14. Nang kahilingan ng espiritu ay lumakad tayo ayon sa espiritu o ayon sa kaluluwa mo. Dahil kung di kayo magkaayon, magkasundo, magkaaway kayo. Ito po, sa Roma Kapitulo 8, talatang 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Dito mo. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat kaya kayo bateryoso ng tao. Gusto ng Espiritu ninyo, pero ayaw ninyo. Alright. Di magkaway kayo. Anong karanasan ninyo pag magkaway kayo? Kamatayan ang abutin nyo. Situloy mo. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Get nyo? Yan ang pagkakaiba ng isip materyoso at isip espiritu. Kaya kayo ngayon na sinasabi ng Biblia, tumalima na kayo sa espiritu at huwag patayin ninyo ang nasa ng laman ninyo. Di ba ganon? Patayin ninyo ang iyong katawan na nasa laman. Kailangan yung katawan nyo maka-espiritu na rin. Dahil handog nyo yung katawan nyo sa Diyos para gamitin niya. Di ba ganon? Sige, sa dos na. Huwag kayong maksiayon. Roma 12. Oo. Roma Kapitulo 12, talatang 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Yun. Ang linaw. Dahil yung sanlibutan na yan ay ibubulig kayo sa kapamakan. Kaya kailangan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Magkasundo na kayo. Makikasundo na kayo sa inyong kaluluwa. At yung kaluluwa nyo, makisundo na rin sa Diyos upang kayo makamtan ninyo yung buhay na walang hanggan. Dahil kung di nyo makamtan yung kasunduan, impyerno ang abutin nyo. Dahil dalawa lang ang patutuan ng tao. Langit, impyerno. Ano ang gusto nyo? Langit o impyerno? So, hindi ba malinaw na sinasabi ni Solomon? Ang kaluluwa magbabalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya, at ang katawang laman magbabalik sa lupa na pinanggalingan niya. Ito po, Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Paano makabalik sa Diyos ngayon kung nahadlangan siya sa hilig ng iyong katawan? Honest, maliwanag ka. Paano makabalik sa Diyos ngayon yung kaluluwa mo? Sumunod yung kaluluwa mo sa hilig ng katawan mong laman. Dahil hindi kayo nagkasundo dalawa. Yung kaluluwa mo at katawan mong laman hindi nagkasundo. So, yan, panahon na ng pagkasundin niyo yan. Para hindi kayo mabulid sa kamatayan. Kaya nga po ang sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, ang mga tao bagamat buhay ay patay kapag ginagawa po yung mga kalayawan. Siyempre dahil ang kalayawan ng laman, kamatayan nga. Pero ang kahilingan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Ano pala yun? Yung mga tao nabubuhay sa kalayawan bagamat buhay ay patay. Yung pala yun. Kaya nga, paano kayo mabubuhay ngayon? Patay na kayo. Yan ang sinasabi ng Roma. Paano kayo mabuhay pa? Sa espiritu. Kung nabubuhay kayong laman, sinusunod niyo. Kaya sinabi niya, panahon na ng pagbabago. Ito po ang sabi po ni kagalang-galang Apostol San Pablo, Roma 6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanaganak? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Alright. Paano kayo nagkasala? Nung walang batas, walang kasalanan, ay may batas na. Kaya, nung nagkaroon ng batas, sabi ni Pablo,
nabuhay ang kasalanan. Paano po yung malalaman nila yung sinasabing batas? Ano po ba yung batas na sinasabi? Yan, Biblia. Hindi po ba itong 10 kautusan? Oo nga. Biblia ay batas. Ang tawag dyan ay Kautusan. kautusan. O, batas na. Kaya nung walang Biblia, walang kasalanan, nagkaroon ng Biblia. Nabuhay ang kasalanan. O, get nyo? At Ito? namatay ako, sabi ni Pablo. Nandiyan sa Roma, no sinasabi ni Pablo. Nung walang kasalanan, ay nung walang batas, wala akong kasalanan. Kahit nasa gobyerno. O, kung walang batas, magkasala ka ba? Ganyan din ang Diyos. Kung walang batas, wala kang kasalanan. Ay may batas na eh. Kaya nga, nagkasala ka na. Kaya ngayon, para hindi ka magkasala, sumunod ka na sa batas. O, guess nyo? Dahil sinabi ni Kristo, isang tuldok, isang kudlit, walang mawawala sa kautusan hanggang sa lahat ay matupad. Matthew 5:18. At sa 17, ano sabi niya? Naparito ba kayo para malabagin ang kautusan? Oh. Ito po, Mateo Kapitulo 5, talatang 17 hanggang 18. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Alright. Labagin ba ninyo ang utos ng mga propeta? Labagin ba ninyo ang batas? Mamamatay kayo. Ngayon, sumunod kayo sa batas, mabubuhay kayo. Simple lang eh. Mahirap ba sumunod sa batas? Eh kayo mismo, nagle-lisensya kayo. May tumatawag. Oh, mayroong batas. Kung hindi ka mag-lisensya, hindi ka makapagmaneho. Kung wala ka sa sidula, oh, huhuling ka. Iyan ang batas. Kung di ka sumunod, magkasala ka. Simple lang. Ngayon, may batas na ang Diyos. Sumunod ka na sa batas para hindi ka na magkasala. Gets mo? Kaya kayong lahat ng marumano, para sa inyo to. Ano ang reliyon na walang espiritu, para sa inyo ito. Sumunod na kayo. Para wala nang pag-usapan. Mahirap ba sumunod? Mahirap sa taong tumututol. Bakit si Pablo ay madaling sumunod? So, kagaya ni Jesus, sumunod. Tao lang yan na nakagaya natin. Eh, sumunod siya. Hindi ba naging larawan ng Diyos? Dahil yan ang pinag-usapan. Plano noong unang pang panahon, nalalangin natin ang tao ayon sa ating wagis at ayon sa ating kalarawan. O, nalalang na si Moises, nalalang na si Abraham, nalalang na si Jacob. Yun yata yung pinaniniwala ng Katoliko eh. Ngayon, nalalang na si Jesus. Asan sila ngayon? Nasa langit ba sila o nasa impyerno? Sa langit. Alright. Yan ang gayahin nyo. Para mapunta kayo sa langit, gayahin nyo si Jesus. Yung po kasing sinabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, talatang 26, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. Alright. Kayo ba hindi tao? Ayaw nilang sumunod. Kung tao kayo, qualified kayo. Kayo ba'y hayop? O hindi naman kayo hayop eh. Kaya nga po ang sabi ng ating kapatid kahapon na Roldan, kayo ba ay anak ng Diyos o anak ng pagsuway? Talaga, anak na pasaway. So, hindi magalit ang Diyos sa mga anak na pasaway. Kahit na sa tatay na material, pag anak mo ay pasaway, masaya ba yung ama? Ganyan. Hindi masaya ang ama kung ang anak ay pasaway. Okay? So, ganyan din ang Diyos. Kung ang anak niya ay pasaway, magagalit siya. So, pasaway ba kayo?
Doon na kayo. So ito po yung huling mensahe na. Oo. Ito po yung ating po nga huling mensahe. Galing po ito sa Gawa Kapitulo 7, talatang 48. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyong bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Oh, bahay. Talinghaga po ito. Ipa-explain po natin sa ating pong pastor. Bahay. Ang bahay ng Diyos ay tao. Kung ang tao ay pasaway, manahan ba Diyos? O isipin nyo kung ang anak mo'y pasaway, manahan ka ba sa kanya? Ano po yung sinasabi ro na bahay? Tahanan! Mga bobo. Hindi maintindihan, bahay. Ano ba, bahay ng kalapati? Hindi po ba ito yung katawan ng tao? Ganun. Yan na nga. Tao ay katawan. Bahay ng Diyos. Yun, malinaw. Anong klaseng tao ay handa mo? Taong lasinggero, loko-loko, motogero. Pwede bang tahanan ng Diyos yan? Sabi po ng Panginoon, ako'y banal, kaya't kayo'y magpakabanal. Kaya nga, ang linaw. Hindi maintindihan. Bobo talaga yung mga yan. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kaya nga, kayong lahat ay gawa ng Diyos. Pasakop na kayo sa Diyos. Huwag na kayong matigas ang ulo. Huwag na kayong pasaway. Mga engot. Sa 51 po, kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga. Ano po ibig sabihin na? Ano hindi tuli? Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga. Ibig sabihin, walang pakiramdam ang puso niya. Walang pakiramdam ang tenga niya. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. O halimbawa, sabi ng Espiritu, papasok ako. Ay, ayaw mo. May magagawa ba, Espiritu? Wala. Kamukha na sinasabi ng Biblia, ako'y tumutok-tok sa pintuan at sino man magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Di ba ganon? Ayaw mo buksan ang konsensya mo. Hindi mo buksan ang kaisipan mo para tanggapin mo, Espiritu Santo. Para tanggapin mo yung mga bagong aral ng katotohanan. O ngayon, ano ka ang klaseng tao? Masunurin o pasaway? Tumutok-tok na nga. Itong sinasalita namin, tok-tok na ito. Ito nga po yung sinabi kanina, kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tenga. Kaya pala. Yan nga, itong salita namin, tumutok-tok na sa iyong puso. Ayaw nyo buksan. So, kayo ang talagang pasaway. Solid katoliko daw po. Bakit? Yung katoliko ba? Makaligtas ba? Katoliko? Hanggang kamatayan. Makakaligtas ba? Katoliko? Sa dami ng pare, mga taong kaluluwa na katoliko, nandito sila kaimbak. Yung katoliko po na pare, Makakaligtas ba yung pare? Wala siya magawa. Tanda nyo. ando po sa puno ng mangga nakagapos. Inaaya ng pastor. Hindi lang sa puno na mangga. Kahit na nung bata pa ako, nakita ko sa harapan ng simbahan ng katoliko, basa ng Biblia. O ba't nandun siya? Akala ko nasa langit na mga pare. Nandun sa harapan ng San Narciso Zambales na simbahan. Hanggang ngayon. Iyon naman nakita ko dito sa Bulacan. Nandyan sa likod ng simbahan. Ginapos ng inkanto. Sa Santa Isabel, sa simbahan doon. Nasa punong mangga, nakagapos. O ngayon, yung Yung ibababa. pari. Kapilan, dito lang? Si Camille yata nakakita nun eh. Alright. Kung di yung paniwala naman ito, bobo kayo talaga. Bakit? Yung pare ay propeta ba na dapat yung paniwalaan? Ay, ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo,
Paano sila makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Yun nga, malilab. Sugo ba yung pare o nag-aral na pare? Nag-aral po. Ayan, tandaan ninyo, mga bubo. Nag-aral lang na pare yan. Pero hindi turo ng Espiritu ang ginagawa niya. Kung yung sarili niyang pamamaraan ang sinunod nila. Okay niya, kami pare din, oh. Hindi lang kami nagsusunod na gagawin ng pare ninyo. Kami pare na. Obispo kami ng panampalataya. Ano, pagkakaiba yung obispo ninyo at saka kami. Yung mga obispo ninyo, bobo talaga. Ililigaw lang kayo. Pumapayag na kayo. Paano kasi? Yung mga taong walang malay, ililigaw nila. Dahil sa malilinis na paliwanag nila. Kaya po yung mga pari ng kapanahon ng Panginoong Kristo, sila yung mga nakadamit na puti, puting-puti yung Talagang kasuotan. binubuntis nila mga kabataan noon, mga teenager. Ito po yung pagtuligsa ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga pari ng kapanahunan niya. Mateo Kapitulo 23, talatang 27. Saban ninyo mga eskreba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumaldumal. O, see? Ano mga karumaldumal? Yung panghahalay ng mga teenager. Mahalay ba yan? Mahalay talaga. Yan, Ano yung buto ng karumaldumal? Yung Bayad buto sila na patay ng tao. $1 Dahil marami sa silang pedophilia. membro. sa ibang bansa. Yung Pananagutan nila yon. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Nakadamit nga sila puti, pero libingan sila ng mga patay. Dahil pinanagutan nila yung kanilang mga sinasakupan na hindi naaralan na wasto. Ano nyo? Pananagutan ng isang magnais na maging pastor. Kagaya ng obispo ng Katoliko, pastor yan, tanda nyo, sayo niya, gusto, pastor yan talaga. Ano tinuturo ng pastor? Sumamba sa rebulto. Ano tinuro ni Jesus? Dahil siya ang tunay na pastor. Basahin po ba natin? Sige. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alright. Ano nga yung pagkakaiba ni Jesus at yung mga papa ng Romano? Kita na, dyan lang. Kung hindi maintindihan yan, bobo pa rin kayo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Now na, sabi niya, ngayon na. Sambay na niyo ang Espiritu. Iwanan niyo na yung pagsamba ng rebulto para tapos na ang pag-usap natin. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. O ba't nilamak nyo ngayon ang mga Espiritista? Ay sabi Hindi ba raw, si Jesus ay Espiritista? Sabi Mananamba sa Espiritu? sabi raw po kasi nila mga karumaldumal na Espiritu. Mga bumababa gago din. kayo. Kapag hindi nila maintindihan, Pinakikilala ko na sa inyo Espiritista. Si Jesus. Tapos Panginoon niyo Espiritista. Mga gago. Panginoon niyo Espiritista. Tapos kapukutan niyo mga Espiritista. Hindi ba kayo nutil? Ayaw nga po nilang maniwala na mga banal na nila Espiritu. pari ang nagpaano kay Kristo, nagpapako. Ay sabi nga ng mga pari, yung mga Espiritista raw makapangyara galing daw sa demonyo. Ang liwanag. Kung di maintindihan, sino ang tunay na Espiritista? Hindi ba si Adan? Si Abraham? Si Moises? Yan ang mga Sabi ni tunay na Padre Espiritista. Ngayon, nung panahon nila, si Jesus ang tunay na Espiritista. Espiritista, priest of demons, yung mga albularyo. Dami kasi na ganun sa mundo. O ngayon, sa panahon natin, sino mga Espiritista? Yung sumasamba sa Espiritu. Dahil yan ang tinuro ni Jesus. Sinunod nila. Eh kayo, nakasunod ba? Mga inutil kayo. Kaya nga po nila sinisiraan na Sandali!
Nakasunod ba sa utos ni Kristo? Eh, siyempre hindi. O, hindi pala. Kaya kayo, hindi kayo Kristiyano. Ulupong kayo. Anak kayo ng demonyo na sinabi na Jesus. Nandun. Sa San Juan, Kapitulo 8. Dahil hindi 8, Kapitulo 8, talatang 43 hanggang 44. tingnan nyo, yung salitang yan, ni Jesus, nung panahon niya, yung panahon natin, hindi ba ninyo salita namin? Pareho lang kayo ng panahon ni Jesus. Kaya walang nagbago. Wala. Kahit na isa. Oh. Ito po sabi ng Panginoon, Juan Kapitulo 8, talatang 43 hanggang 44. Bakit hindi ninyo napag-unawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Alright. O sino ang mga sinungaling? Hindi ba kayo mga Romano Katoliko? Ay paano po hindi maging sinungaling si San Pedro pagkatapos sila patayin, sasabihin ikaw na unang Papa ng Kahit Roma? anong gawin nila, sinungaling sila talaga. Bakit? Kung kailan pinatay? Magdasal kayo. ng Roman Empire. Ano dinadasal ninyo? Hindi ba yung utos ni Kristo na ama namin? Sundin ng loob namin? Ganun ba? O sundin ang loob mo? Kaya kayo, mga inutil kayo. Sinabi nyo, sundin nyo ang loob niya. Matapos ang kalooban nyo sa nasusunod, huwag na kayo manloko. Tumigil na kayo. Magsara na kayo reliyon. Wala kayong paruroonan kung hindi ko makinig sa salita ni Kristo. Okay na. Kaya nga po, kami po naririto bilang aming pong bahagi ng aming pong pagmamahal. Hindi po ito pagtuligsa. Pagtatama po ito sa lahat ng mga mali pong naituro po Kahit sa na atin. tuligsain, paano mo din tuligsain kung makipaglaban? Tuligsain mo talaga. Dahil yan ang talagang laban. Makapagpunyagi. Debate. Kaya kung gusto nyo debate, sige, harap pa naman. Si Gitgano daw ilalaban. Ilapin nyo si Gitgano. Si Gitgano po kasi yung nagsabi na mga espiritista raw, mga albularyo, Inutil ay yung priest Gitgano. of demons. Inutil yung Gitgano yan, tanga. Wala siya maintindihan sa salita ng Diyos. Kaya Gitgano, magtigil-tigil na ka sa kandemonyohan mo, ha? Ano pangalan niya sa YouTube? Darwin Gitgano. Oh, yan. Father Darwin Gitgano. Kaya magtigil ka na yung kabubulatas mo sa mga tao. Tuldukan mo na. Wala kang maunawaan talaga sa salita ng Diyos. Bobo ka. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng pastor. Maraming salamat po lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan na ating pong tinataas sa ating pong dakilang Ama, siya nawa.